Kasagsagan ng bakasyon sa Tagaraw ng Agosto 1991 sa isang puok kampingan sa tabi ng ilog sa Wawa Dam, Rodriguez, Rizal, isang asul na tolda ang nakatayong nag-iisa at tila inulila. Sa loob ng tolda, lahat ay nasa ayos. 3 sleeping bag na maayos na nakatupi, mga damit na nakasalansan sa loob ng bag, at maging ang pagkaing inihanda para sa hapunan. Tila huminto ang oras sa loob nito, ngunit may isang kulang ang pamilya. Reyes, si Crisanto, ang kanyang asawa, at ang kanilang anak na dalaga. Sila'y naglahong parang bula. Ilang oras lamang ang nakalipas, ang lugar na ito'y puno ng masasayang tawanan. Tay, ang lamig ng tubig, ang masayang sigaw ng dalagang anak na kolehiyala. Ang kanyang ama na masusing nagplano ng bakasyon, at ang ina na bumuo ng isang masayang tahanan. Bakit ang isang ordinaryo at masayang pamilya ay bigla na lang naglaho sa loob lamang ng isang gabi? Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok o pagnanakaw. Ano ang sinasabi ng bakanting toldang ito? At sa dilim ng gabi sa tabi ng ilog, ano ang hindi nakikitang panganib na nagmamasid sa kanila? Isang misteryong hindi pa nalulutas sa loob ng 34 na taon. Unang kabanata, ang huling bakasyon. Ang tag-araw ng 1991 ay natatanging maalinsangan dahil sa matinding init. Sa Quezon City, si Crisanto Chris Reyes, 55 taong gulang, ay may-ari ng isang maliit na electronics repair shop. Sa kanilang lugar, kilala siya bilang si Mang Chris, ang magaling na technician na nagbibigay ng bagong buhay sa mga sirang appliance. Ang kanyang asawa, si Milagros Mila Reyes, ay isang matalinong babae na dating guro sa high school bago ikasal. Ang kanilang anak, si Jasmine Reyes, ay isang proud na 20 taong gulang na first-year university student na nakapasa sa kanyang pinapangarap na kurso matapos ang isang taong paghahanda. Mahilig si Jasmine magdala ng diary at cassette recorder at laging itinatala ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Upang ipagdiwang ang pagkakapasa ng anak, matagal nang pinlano ni Mang Chris ang isang espesyalang bakasyon. 2 araw bago ang biyahe, naaalala pa ng suki niyang si Mang Tonyo kung gaano kasabik si Mang Chris. Bumili pa ako ng mga bagong cassette tape na paborito ng anak ko, pagmamalaki pa raw nito. Ganon din ang kanyang asawang si Mila. Hindi niya maitago ang pananabik sa kanyang mga kaibigan sa book club, sinasabing ito ang kanilang unang bakasyon kasama ang anak bilang kolehiyala. At dumating ang perpektong araw, Sabado, 10 ng Agosto, 7 ng umaga. Sa paghahatid tanaw ng kanilang mga kapitbahay, umalis ang Toyota Corolla ng pamilya Reyes mula Quezon City patungong Rizal. 8:30 ng umaga, may tala na dumaan sila sa isang checkpoint malapit sa Montalban. Pagsapit ng 9:20 ng umaga, narating na nila ang kanilang destinasyon, ang Wawa Dam. Naaalala ng may-ari ng isang karinderiya sa bungad ng Wawa ang pamilya dahil sa dami ng kanilang bitbit. Sa mata ng ibang mga bakasyonista, ang pamilya Reyes ay larawan ng isang masayang pamilya habang nagtatayo ng tolda. Ang ama ay bihasang nag-a-assemble ng tolda, ang ina ay naglalatag ng banig at si Jasmine ay nakikinig ng musika mula sa cassette player habang humuhuni. Bandang tanghali, pagkatapos mananghalian, ang huling kumpirmadong pagkakataon na nakita ang pamilya ay noong dasanulong ng hapon. Si Mang Chris ay bumili ng yelo at soft drinks sa isang maliit na tindahan malapit sa ilog. Malinaw na naaalala ng tindera ang mabait na mukha nito habang bumibili ng 3 bote ng Royal True Orange, paborito raw ng anak niya. Ngunit ng gabing iyon, habang ang usok mula sa pagluluto ay pumapailan lang mula sa ibang mga tolda, ang tolda ng pamilya Reyes ay nanatiling kakaibang tahimik. Walang ilaw na nakasindi at walang anumang senyales ng tao. Sa pagitan ng masayang 2 ng hapon at ng tahimik na 7 ng gabi, sa loob lamang ng 5 oras, ano ang nangyari sa kanila?
Ikalawang kabanata, Sabado sa Ilog. Noong umaga ng Sabado, ika-10 ng Agosto, 1991, ang Wawa Dam ay dinagsa ng mga turista mula sa iba't ibang lugar. Nang dumating ang pamilya Reyes sa paradahan, malinaw na naaalala ni G. Kim Song-tae na pumarada sa tabi nila. Ang imahe ni Jasmine na bumaba ng kotse, hawak ang cassette recorder at agad na inire-record ang tunog ng agos ng ilog. 10 ng umaga, bitbit ang kanilang mga gamit, naglakad ang pamilya paakyat sa bandang itaas ng ilog. Ayon sa isang forest ranger na nagpapatrolya noon, iginiit daw ni Mang Chris na humanap ng lugar na malayo sa maraming tao. Ang napili niya ay isang patag na lugar na napapaligiran ng malalaking bato na tila isang natural na pader. Agad sinimula ng pagtatayo ng tolda at ang kanilang pagiging metikuloso ay nakakuha ng pansin ng isang grupo ng mga estudyanteng mountaineer na naliligo sa malapit. Parang sinusukat pa niya ng ruler kung saan ibabaon ang mga tulos, sabi ng isa. Kalkulado, pati direksyon ng hangin. Napakadetalyado niyang tao. Pagsapit ng tanghali, perpektong nakatayo ang tolda at may hukay pa sa paligid nito para sa daluyan ng tubig kung sakaling umulan. Naupo ang pamilya sa banig, kumain ng kanilang baong adobo at kanin at payapang nananghalian. Isa ng hapon, namataan si Jasmine na naglalakad mag-isa sa tabi ng ilog, may inire-record. Isang amateur photographer ang nagpatotoo na sinabi raw ni Jasmine na nagre-record siya ng tunog ng kalikasan para sa isang proyekto sa universidad. Ang galing, iba-iba pala ang tunog ng tubig sa bawat bato, namamanghang sabi raw nito. Ngunit ang payapang kapaligiran ay nagsimulang magkaroon ng lamat bandang 3 ng hapon. Isang teenager na lumalangoy sa ilog ang nakapansin kay Mang Chris na nakatayo sa harap ng tolda, matagal na nakatitig sa kabilang pampang sa gubat. Tila may binabantayan at matalim ang kanyang tingin. At bandang 4 ng hapon, isang mahalagang testimonya ang nagpapatunay na ang kanilang kaba ay hindi basta-basta. Ito ay mula kay Lolo Kiko, isang katutubong residente na nangunguha ng mga halamang gamot sa kabilang pampang. Nakita niya si Mang Chris na pansamantalang lumayo sa tolda ng mag-isa nang lapitan ito ng 2 lalaking maayos ang pananamit na hindi mukhang mga turista. Tahimik ngunit may pagbabanta ang kanilang dating. Nag-usap sila sandali at isa sa mga lalaki ay marahas pang tinulak ang dibdib ni Mang Chris gamit ang daliri. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nawala ang mga lalaki sa gubat. Si Mang Chris ay naiwang tulala bago maalarma na lumingon sa paligid at nagmamadaling bumalik sa tolda. Ito ang malinaw na babala ng trahedyang sasapitin ng pamilya. Pagkatapos nito, bandang 5 ng hapon, may nakakita rin kay Mila na bumaba upang kumuha ng tubig at ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Pagsapit ng 6 ng gabi, habang abala na ang ibang mga tolda sa paghahanda ng hapunan, walang anumang kilos mula sa tolda ng pamilya Reyes. Walang ilaw ng gasera, walang amoy ng niluluto. 8 ng gabi, isang lalaki na iligal na nagkakamping sa itaas na bahagi ng ilog ang nakakita ng isang kakaibang tanawin. 3 o 4 na ilaw ng flashlight ang mabilis na gumagalaw malapit sa tolda ng mga Reyes bago biglang nawala. Kinabukasan, ang nadatnan ng bakasyonista sa katabing tolda ay isang bakanting tolda na bahagyang bukas ang zipper. Ang mga sleeping bag ay maayos na nakatupi at ang pagkain sa loob ng cooler ay hindi nagalaw. Lahat ay nasa lugar, maliban sa isang bagay. Ang cassette recorder na labis na pinahahalagahan ni Jasmine ay hindi matagpuan saan man sa loob ng tolda. Ikatlong kabanata, ang 48 oras. Ang misteryo ng Sabado ng gabi ay sumalubong sa Linggo ng umaga. Ang nadatnan ni G. Joven Santos, ang nasa katabing tolda, ay isang kakaibang eksena. Lahat ay naroon, pero ang mga tao ay wala. Ngunit sa puntong iyon, hindi niya akalain
na iyon na pala ang lugar ng isang trahedyang babago sa kapalaran ng isang pamilya. Ang maliit na pagwawalang bahala at pag-aalinlangang ito ang simula ng 41 oras na pagkaantala na siyang nagkait sa kaso ng mahalagang golden time para sa paglutas nito. Sa imbestigasyon ng mga kaso ng pagkawala, ang pinakamahalaga ay ang mabilis na pagtugon. Ngunit sa pamilya Reyes, mayroong 48 oras na patlang kung saan niwala man lang ulat na ginawa. Ang nawalang panahong ito ang unang hakbang na nagtulak sa kaso sa isang walang katapusang misteryo. Umaga ng Linggo, ika-11 ng Agosto, nang matagpuan ni Joven Santos ang bakanteng tolda, inakala niyang naglakad-lakad lang ang mga ito. Ngunit nang lumipas ang tanghalian at hindi pa rin sila bumabalik, nagsimula na siyang magduda. Bandang tanghali, isang staff ng parke ang nakapansin sa bukas na tolda, ngunit binaliwala rin ito. Dusa ng hapon, isang biglaang buhos ng ulan ang naging malinaw na senyales na hindi normal ang sitwasyon. Isang bakasyonista na sumilip sa loob ng tolda ay nakita ang mga sleeping bag at damit na nababasa na ng ulan. Dahil sa awa, isinara niya ang zipper ng tolda, ngunit ang mga may-ari ay hindi na kailanman nagpakita. 4 hapon bago umuwi, ipinaalam ni Joven Santos sa park office ang tungkol dito, ngunit ang sagot lang sa kanya ay baka namamasyal lang sila sa itaas. Walang sinuman ang nag-isip na ito ay isang kaso ng pagkawala. Lumipas ang oras. Lunes, ika-12 ng Agosto. Nang hindi magbukas ang repair shop ni Mang Chris sa Quezon City, inisip lang ng mga suki niya na hindi siya tumupad sa usapan. 10 ng umaga, walang sumasagot sa tawag ng kaibigan ni Mila sa kanilang bahay. Sa parehong oras, sa Wawa Dam, isang bagong bakasyonista ang nakakita sa basang-basang tolda at inakalang iniwan na ito kaya't nagtanong siya sa park office. Nang sa wakas ay napagtanto ng park office ang bigat ng sitwasyon at naghahanda ng tumawag sa pulisya, isang tawag ang dumating mula sa Quezon City. Ito ay ang kapatid ni Crisanto, si Benjamin Reyes, na nag-aalala na dahil hindi niya makontak ang kapatid at pamilya nito. Sa sandaling iyon, ang magkakahiwalay na piraso ng pagdududa mula sa dalawang lugar ay sa wakas ay nabuo bilang isang larawan. 3 ng hapon, opisyal na isinampa ang ulat ng pagkawala at dumating ang mga pulis sa lugar. Ang veteranong investigador na si SPO4 Dante Cruz nang makita ang wallet na may pera at ang susi ng kotse na nakasaksak pa sa ignition ay agad na naramdaman na hindi ito isang simpleng aksidente. Nagsimula ang huling paghahanap, ngunit ang 48 oras na patlang ay napakalaki na. Sa panahong iyon, malayo na ang narating ng salarin at ang anumang ebidensya sa lugar ay nahugasan na ng ulan. Ang 48 oras na golden time ay nasayang na. Anong lihim ang itinatago ng bakanteng tolda na dinatnan ng mga investigador? Ika-4 na kabanata. Ang misteryo ng toldang walang laman. Ang paunang hinala ng mga pulis at rescue team ay simpleng pagkaligaw o pagkalunod. Nagpadala sila ng mga K-9 dog at mga diver para galugarin ang ilog. Ngunit ang veteranong si SPO4 Dante Cruz ay agad na nakaramdam ng kakaibang pakiramdam sa paligid ng tolda. Para sa tolda ng isang pamilyang na aksidente, lahat ay napakaayos at payapa. Hapon ng ika-12 ng Agosto, ang tolda ng pamilya Reyes na napapaligiran na ng police line ay isang malaking palaisipan. Ang unang kinumpirma ng mga investigador ay hindi ito pagnanakaw. Ang galim 5,000 sa wallet ni Mang Chris at ang galimta 3,000 sa handbag ni Mila ay naroon pa. Ang mas nakapagtataka ay ang mga pagkaing hindi man lang nagalaw. Sa loob ng cooler, naroon pa ang karneng inihanda para sa barbecue at mga gulay. May isang cup noodles na bukas na, ngunit hindi pa nabubuhusan ng tubig.
Tila may isang biglaang pangyayari na pumigil sa kanila sa kalagitnaan ng paghahanda ng pagkain. Ngunit ang pinakamalaking misteryo ay ang 3 pares ng tsinelas na maayos na nakahanay sa pasukan ng tolda. Ibig sabihin, umalis silang lahat ng nakayapak. Nang simulan ng mga soko ang kanilang pagsisiyasat, lumabas ang mga nakatagong detalye. Walang direktang ebidensya ng karahasan tulad ng dugo, ngunit may mga palatandaan ng isang desperadong pagtakas. Una, sa likod ng tolda, may isang 50 centimeters na hiwa na gawa ng kutsilyo. Ang hiwa ay mula sa loob palabas na nagpapahiwatig na may isang taong nagmamadaling tumakas gamit ang ibang daan. Ikalawa, may malabong mga bakas ng paa patungo sa gubat. Bagamat karamihan ay nabura na ng ulan, ang natirang mga marka ay nagpapakita ng isang hindi regular at nagmamadaling paggalaw naglalakad tapos tumatakbo. Ang mga pisikal na ebidensya ay nagpapakita ng isang desperadong pagtakas. Ngunit ano ang nagdulot sa kanila ng ganito katinding takot? Natagpuan ng mga investigador ang sagot sa mga personal na gamit ng pamilya. Una ay ang diary sa handbag ni Mila. Sa pahina para sa petsang Agosto 10, may huling isinulat na tila ginawa bandang 5 ng hapon. Ito ay isang masamang pangitain, parang may nagmamasid sa amin. Kung ang sa ina ay isang kutob, ang sa ama ay mas tiyak. Sa maliit na notebook na laging dala ni Mang Chris, may isang memo na isinulat bandang 6 ng gabi bago sumiklab ang kaguluhan, Agosto 10, 6 p.m. May nakitang 3 kahina-hinalang tao, mukhang sinusundan kami. Ang mga tala na ito ay tumugma sa mga testimonya. Isang mangingisda ang nagsabing may mga lalaking nakaitim na pagala-gala sa ilog at isang residente sa kalapit na barangay ang nagsabing nakarinig siya ng sigaw mula sa direksyon ng ilog bandang 10:10 ng gabi. Naging malinaw na hindi ito simpleng pagkawala kundi isang planadong krimen. Natagpuan ng search team ang isang kulay rosas na sipit sa buhok na kumpirmadong pag-aari ni Jasmine mga 20 metro mula sa tolda sa bungad ng gubat. Naramdaman ng pamilya ang panganib, nag-iwan ng mga tala sa gitna ng takot at ilang sandali lang, tumakas sila ng hindi man lang naisuot ang kanilang tsinelas, sinira ang likod ng tolda at tumakbo patungo sa madilim na gubat. Ang bakanting tolda ay tahimik, ngunit ang mga pahiwatig na naiwan ay sumisigaw. Hinahabol kami. 5 kabanata. Nagtatalong mga patutuo. Nang maibalita ang kaso, dumagsa ang mga tawag mula sa iba't ibang lugar na nagsasabing nakita nila ang pamilya Reyes. Ngunit ito, sa halip na magbigay ng pag-asa, ay lalo pang gumulo sa investigasyon. Ulat Cancelletuno. Sa Terminal NG Bus sa Montalban, gabi NG Agosto 10, 7:30 del pomeriggio. Isang ticket vendor ang nagsabing may isang pamilya na bibili sana ng ticket papuntang Cubao, ngunit nag-atubili. Ngunit sa parehong oras, sa Wawa Dam, nakita ng katabing camper na may galaw pa sa tolda ng mga Reyes. Imposibleng mangyari ito ng sabay. Ulat Dasa. Sa isang gasolinahan, 9 p.m., isang gasoline boy ang nagpatotoo na may isang Toyota Corolla na huminto para lang gumamit ng banyo at may isang babae na umiiyak sa loob. Ngunit ang kotse ng mga Reyes ay hindi kailanman umalis sa paradahan ng Wawa. Ang mga ganitong magkakasalungat na ulat ay patuloy na dumating. Karamihan ay nagkamali lang ng pag-aakala o mga malabong alaala na pinalaki ng atensyon sa kaso. Habang pagod na ang mga investigador, 2 testimonya mula malapit sa lugar ng krimen ang tuluyang nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Ang una ay mula sa isang ermitanyo na nakatira sa isang kuweba malapit sa ilog. Sinabi niya na noong Sabado ng gabi, bandang 11 p.m., nakarinig siya ng mga sigaw at nakakita ng mga ilaw na parang sulo na gumagalaw. Ang ikalawang testimonya ay mas kritikal.
Naalala ng isang staff sa isang motel sa bayan ang mga kahina-hinalang lalaki na nag-check-in noong gabing iyon. 4 na lalaki, dumating sakay ng isang itim na L300 van bandang 1:00 ng gabi. Hindi sila mukhang turista, lahat sila nakaitim at naka-combat boots. Umalis sila ng 10 ng gabi at bumalik ng 4 ng madaling araw. Agad na sinuri ng mga pulis ang logbook, ngunit ang mga pangalan at address na iniwan nila ay lahat peke. Ang kahina-hinalang tao sa notebook ni Mang Chris, ang mga lalaking nakaitim na nakita ng mangingisda, at ang mga misteryosong lalaki sa motel, ang mga piraso ng palaisipan ay sa wakas ay tumuturo sa iisang direksyon. Hindi ito isang aksidente, kundi isang krimen na isinagawa ng isang organisadong grupo. Ang focus ng investigasyon ay naging malinaw. Ang mga lalaking sakay ng itim na van ang nakakaalam kung nasaan ang pamilya Reyes. Ika-6 na kabanata, 19 na taon at ang nalimot na tala. Bagamat malinaw na ang direksyon ng investigasyon ay nakatuon sa mga lalaki sa itim na van, iyon na rin ang huling lead nila. Ang mga impormasyong iniwan nila sa motel ay peke at ang itim na L300 van ay isang ghost vehicle na hindi matagpuan, tila hindi sila umiral. Humarap ang mga investigador sa isang pader. Ang mga salarin ay mga propesyonal. Gumamit sila ng pekeng pagkakakilanlan, walang iniwang fingerprints at ang malakas na ulan kinabukasan ay tinangay ang anumang natitirang ebidensya. Sa panahong walang CCTV at DNA analysis, ang tanging sandata ng mga pulis ay ang mga testimonya. Ngunit kahit iyon ay mailap. Alam ko kung sino sila, pero wala akong kahit isang ebidensya para ituro sila, sabi ni SPO4 Cruz. Para sa isang veteranong pulis, walang mas hihigit pang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ang oras ay hindi naghintay. Ang istasyon ng pulisya sa probinsya ay may limitadong tauhan at laging may mga bagong kasong dumarating. Ang task force para sa kaso ng pamilya Reyes ay unti-unting binuwag. Ang file ng kaso ay inilipat mula sa mesa patungo sa cabinet kung saan ito ay paglilipasan ng alikabok ng panahon. Para sa naulilang pamilya, mas malupit ang oras. Ang kapatid na si Benjamin Reyes ay tinalikuran ang kanyang trabaho at naglakbay sa buong bansa sa loob ng maraming taon, naghahanap ng bakas ng kanyang kapatid. Ilang beses siyang pinaglaruan ng mga malulupit na pekeng tawag, mga humihingi ng pera at mga nagsasabing nakita ang pamilya sa isang liblib na lugar na nauuwi lang sa wala. Ang interes ng publiko ay unti-unting nawala. Ang trahedya ay naging isa na lang sa mga unsolved cases ng bansa. Tila tinanggap na ng lahat ang mapait na katotohanan na hindi lahat ng kaso ay nalulutas. Lumipas ang 19 na taon. Si SPO4 Dante Cruz ay retirado na. Si Benjamin Reyes ay isa ng matandang may malalalim na guhit sa mukha. Ang mismong anyo ng ilog sa Wawa ay nabago na ng maraming bagyo. Ang trahedya ng tag-araw ng 1991 ay tila natutulog na sa pinakailalim na bahagi ng police archives. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, isang piraso ng katotohanan ang naghihintay sa loob ng 19 na taon sa isang malamig na siwang ng bato, nag-aabang ng tamang panahon upang lumabas. Ika-7 kabanata, ang boses, matapos ang 19 na taon, Hulyo 2010. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Ondoy noong 2009 na nagdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa, partikular sa Rizal, ang tanawin ng Wawa Dam ay lubhang nagbago. Ilang buwan pagkatapos, habang sinusuri ng isang hiker ang pinsala sa lugar, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa isang tumpok ng lupa na nahukay dahil sa pagguho ng isang malaking bato, may isang lumang leather bag na nakasiksik sa siwang ng bato. Sira na ang bag, ngunit ang laman nito ay kamangha-mangha. Isang mabigat at lumang stainless steel na food jar, bunan.
Halos hindi ito kinalawang sa kabila ng 19 na taon. Nagkagulo ang istasyon ng pulisya. Si SPO4 Cruz, na ngayon ay retirado na ngunit nagsisilbing consultant, ay agad na naramdaman na ito ang nawawalang ebidensya. Sa harap ng mga investigador, maingat na binuksan ang mahigpit na takip ng baunan. Sa loob, na parang isang time capsule, ay ang trahedya ng 1991, isang maliit na cassette recorder, isang tape at isang maliit na papel. Sa luma ng label ng tape, nakasulat sa nanginginig na kamay ang petsa, Agosto 11, 1991. Ang araw matapos maglaho ang pamilya. Ang kasamang papel ay isang mensahe mula kay Jasmine. Agosto 11, 1991, madaling araw. Ang aming pamilya ay nasa matinding panganib. Baka ito na ang aming huling tala. Kung sino man ang makakita nito, pakiusap, ilabas ninyo ang katotohanan. Dinala ang tape sa NBI para sa restoration. Matapos ang ilang araw ng paghihintay, tumawag sila. Sa isang conference room, pinindot ang play button. Mula sa speaker, umalingaw-ngaw ang kaluskos at pagkatapos ay isang tunog na nagpatigil sa hininga ng lahat. Ang takot na bulong ng isang 20 taong gulang na babae, "Ma, may nagmamasid sa atin." Pagkatapos nito, ang desperadong sigaw ng ama, "Takbo! Takbo na!" Kasunod ng sigaw, biglang naputol ang recording. Matapos ang 19 na taon ng katahimikan, ang mga boses na nakakulong sa gabi ng trahedya ay sa wakas ay narinig ng mundo. Ikawalong kabanata, ang inilantad ng tape. Pinatugtog muli ang tape mula sa simula. Ito ay isang detalyadong talaan kung paano nasangkot ang isang ordinaryong pamilya sa isang malaking trahedya. Nagsimula ito sa nagmamadaling bulong ni Jasmine na nagkukuwento kung paano sila tumakas sa likod ng tolda ng walang tsinelas ayon sa utos ng kanyang ama. Nang makapagtago sila sa likod ng malaking bato, umiiyak na nagtanong si Jasmine. Doon, sa wakas, ipinagtapat ni Crisanto ang isang lihim na itinago niya sa loob ng 15 taon. Noong 1976, noong binata pa ako, aksidente kong nakita ang mga yon na naghuhukay ng bahagi ng Yamashita's treasure. Nahuli nila ako. Akala ko katapusan ko na, pero isa sa kanila, si Cardo de Magiba, ay taga-amin pala. Sabi niya, basta mananahimik ako, palalayain nila ako. Mula noon, nabuhay ako sa takot. Nitong mga nakaraang linggo, may mga tawag na akong natatanggap sa shop at sa bahay. Walang nagsasalita. Kutob ko sila na, yon. Pero hindi ko akalain na susundan nila tayo hanggang dito. Ang amo nila, si Don Ignacio de Villa, tatakbo raw sa politika. Kailangan niya ng malinis na pangalan, kaya nililinis niya lahat ng nakakaalam sa nakaraan niya. Sa sandaling iyon, narinig sa tape ang boses ng mga humahabol. Ayun sila! Nandoon! Sumunod ang tunog ng gulo, sigaw ng ina, at ang huling sigaw ng ama kay Jasmine. Jasmine, takbo! Itago mo sa baunan! Maya-maya, narinig ang boses ng isang lalaki na nakapulot sa baunan. Itapon mo to. Itapon mo kung saan walang makakahanap. Ngunit sa isang himala, hindi natapos ang recording. Hindi alam ng mga salarin na may recorder sa loob. Sa dilim, mas mahalaga sa kanila na makaalis agad kaysa sirain ang ebidensya. Ang kanilang kapabayaan ang nagbigay kay Jasmine ng huling pagkakataon. Sa kabila ng takot, bumalik siya para kunin ang baunan na naglalaman ng huling boses ng kanyang mga magulang. Ang huli niyang itinala ay puno ng kawalan ng pag-asa. Kinuha nila sila mama at papa. Sabi nila, i-report daw kay Don Ignacio. May darating daw na helicopter sa itaas ng bundok. Itatago ko ang baunan na ito, kung saan, sinabi ni Papa, kung hindi na rin ako makabalik, sana maging ebidensya ito. Doon nagtapos ang recording. Ang mga pahiwatig ay malinaw. 1976, Yamashita's Treasure, Cardo de Magiba at Don Ignacio. Muling binuksan ng mga investigador ang kaso.
Matapos ang masusing paghahanap, natagpuan nila ang mga suspek, ngunit ang naghihintay sa kanila ay kabiguan. Si Ricardo Cardo de Magiba ay nasa isang nursing home, may malubhang demensya at hindi na makapagbigay ng maayos na salaysay. Patawad at ilog lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Si Don Ignacio de Villa, isang makapangyarihang negosyante na tumakbo sa pagkasenador noong 1992, ngunit natalo, ay namatay na dahil sa atake sa puso noong 2005. Ang pangunahing suspek ay patay na at ang kasabwat ay hindi na makapagsalita. Ang 19 na taon ay nagtayo ng isang hindi magigibang pader, ang Statute of Limitations. Ang mga boses sa tape ay sumigaw ng katotohanan, ngunit sa mata ng batas, ito ay circumstantial evidence na lamang. Isinara ang kaso bilang walang jurisdiksyon sa pag-uusig. Nang marinig ni Benjamin Reyes ang huling boses ng pamilya ng kanyang kapatid, napahagulgol siya. Nakuha niya ang sagot sa tanong na bakit, ngunit muli siyang dumanas ng kawalan ng pag-asa dahil hindi na mabibigyan ng hustisya ang kanyang kapatid. Ang kaso ay muling nanatiling isang misteryo. Ang katotohanan ay lumabas, ngunit walang sinuman ang naparusahan. Sa opisyal na police record, sa tabi ng pangalan ni Jasmine Reyes, tanging ang mga salitang pinaniniwala ang pinatay, nawawala ang nakasulat. Epilogo. Matapos itago ang huling pag-asa, ano ang nangyari kay Jasmine? Nahuli rin ba siya ng mga humahabol sa kanyang mga magulang at ang kanyang huling hininga ay nanatili sa isang liblib na bahagi ng Rizal o sa isang himala? Nakatakas siya at namumuhay ngayon sa ilalim ng ibang pangalan habang buhay na nagtatago sa takot. Alinman dito ay isang napakalupit na sinapit para sa isang 20 taong gulang na dalaga. Ang ilog sa Wawa Dam ay patuloy na umagos, ngunit sa agos nito tila naririnig pa rin ang mga sigaw ng tag-araw ng 1991. Ang pagkawala ng pamilya Reyes ay hindi lang isang misteryo. Ito ay isang salamin ng madilim na katotohanan na ang kaligayahan ng isang pamilya ay maaaring wasakin dahil lamang sa nalaman nilang hindi dapat malaman laban sa isang kapangyarihang napakalaki. Ang katotohanan ay lumabas, ngunit nabigo ang hustisya. Ang pinakamatapang na anak, si Jasmine, ay hindi na natagpuan. Si Benjamin Reyes ay isa ng matandang lalaki. Ang huli niyang hiling ay hindi na hustisya, kundi ang mahanap man lang ang mga labi ng kanyang pamilya upang mabigyan sila ng isang disenteng libingan. Para sa kanya, ang tag-araw ng 1991 ay isang burol na hindi pa natatapos. Ang hindi paglimot sa mga ganitong kwento ang pinakamalakas na babala laban sa mga nagtatago sa likod ng kapangyarihan. Ang iyong atensyon ang nagpapanatiling buhay sa kanilang mga pangalan. Ito ang muling pagsasalaysay ng mga nawawala. Salamat